Gandang umaga mga kaibigan. Mahal ka ng Diyos at ito ang Pastor Lino. Tayo ngayon ay tatalakay sa napapanahong mensahe para sa bawat isa. Ngayon po ay Biyernes Santo o Mahal na Araw. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo 26, talatang 26 hanggang 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Masarap pong alalahanin ang ginawa ng Panginoon, pero bago niya ho ginawa yung pagpapahirap at yung pagpapako dun sa krus, siya ho ay kumausap ng kanyang mga alagad at sinabi dun sa kanilang huling hapunan, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At pagkatapos dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Tatlong S po yung ating pag-usapan ngayon. Yung mga talata po ay sumisimbolo o kaya symbolical. Hindi po natin pwedeng i-take na ito pong mismong kanyang sinabi na tinapay, kanin ninyo ito ang aking katawan. Ito po ay tumutukoy dun sa kanyang magiging karanasan na sufferings, no? Yung simbolismo ko nito ay tumutukoy sa kanyang sufferings. At pagkatapos, yung aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang dugo ng Panginoon, ang kanyang laman, sa Isaiah 53, makikita po natin na talagang sinabi ni Prophet Isaiah na halos hindi mo siya titignan paano yung kanyang itsura ho, no? Ang kanyang katawan, yung dugo niya, halos hindi na po siya tao na nakasabit dun sa krus, sapagkat talagang kahindik-hindik yung nangyari sa kanya po. At yung kanyang paglalatag po ng dalawang elemento po, yung elemento ng tinapay at ng saro, sa panahon po natin yung grape juice ito po ay symbolical at sumisimbolo dun sa suffering, sa kahirapan na kanya pong daranasin. Ano kaya yung ikatlong S? Actually, ang kainaman ho dito, ang sabi ho dito, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Alam niyo po, ang mainam sa symbol at sufferings na ito ho ay magre-resulta ng salvation. Kung kakanin natin at iinumin natin, sabi ng Panginoon, ito po ay sumisimbolo sa ating pagsampalataya sa Kanya. No? Pagsampalataya natin sa Kanya, tayo po ay mayroon pong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Meaning to say, tayo po ay maliligtas. Kaya ngayong mahal na araw, pinapaalala ko ng inyong lingkod na may ginawa ang Panginoon bago pa siya mapunta doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ko ay nagpaalala na yung kakainin ng mga alagad at iinumin nila, ito po ay symbolical at ito po ay tumutukoy sa kanyang sufferings. Pero yung kanyang sufferings ay magre-resulta naman ng ikaliligtas natin kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Simpleng bagay lang po to, pero ito ho ang ating daan patungo sa langit. Madalas kong sinasabi, sumampalataya tayo sa Panginoon, no? Ang buhay ngayon ay hindi ganun kadali, pero mas mahirap ang mapunta sa impyerno. Kaya paalala sa atin, mahal kong kaibigan,
sampalatayan na natin ang Panginoong Yesus. Naniniwala ako na mahal Kanya. At siya po ay naghirap para sa katubusan ng ating makasalanan. Sumampalataya tayo sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan, at pagpalain ka.